Oh, Oo. ang balak ng gobyerno ho dito ay umutang sa World Bank ng $650 million o halagang 37 billion. Kasi po ang total project cost ay 577 billion pesos. At ang Government of the Philippines po ay mag-aambag po mga kapatid ng kanila pong equity ika nga dito po sa uutangin natin. At ang kanila pong sinasabing estimated approval ay March 31 ng 2026. Alright, so uutang tayo sa tatlong components ng programa. Dito po mismo, supporting 4-piece cash transfer. Alright, to strengthen human capital and reduce poverty. Basically po, okay, financing a proportion of the 4-piece cash transfers over a period of 4 years. So, klaro po, maliban doon sa binabanggit ni ma'am na maganda rin pong programa, no? After ng pag-graduate, ang may tutulong pa para masiguro na hindi na ho sila babalik sa kahirapan. Yung talagang pagiging beneficiary po ng 4P. So basically po, ngayon pa lang sinasabi na uutang ang gobyerno para sa 4-piece cash transfer. Siguro ngayon po ang common sense nitong ating mga genius sa gobyerno na naman. Bakit? Asan na si Saldico? Ano na yung issue ni Saldico? Kung totoong gusto mo talagang papanagutin ang mga pasimuno nito hanggang sa kaitaas-taasan, bakit di mo siguraduhin na makabalik si Saldico sa Pilipinas? Hindi ko sinasabing, nagpa-blackmail siya. Pero kapansin-pansin din ang katahimikan ngayon ni Saldi mo. Napansin mo din, Aaron, parang wala na siyang vlog. Naubusan na ba siya ng issue? Oh, hindi ko sure. Baka nagpapalit lang ng outfit. Just think about it, ha? Oo. Parang may something. Oo. Hindi ba kasi, di ba nung naglabas na po ng arrest warrant, may kaso na? The meantime. Alam mo, ang dapat natin pong yakapin ay ang katotohanan. We embrace the truth. Amen. Because the truth Will set us free. Amen. Good morning! Wow, ikaw ba yan, Vice Mayor? Wala Ganto talaga tayo na pagkakamalan tayong Nepo wife at Vice Mayor. Wow. Maganda ako artistahin ako. Kaya ho ba kayo kinakasuhan? Oo. Kasi maganda po kayo. Maganda kasi ako. Opo. Sino pong doktor nyo? Mapagkamalan ako si Vice Mayor, ha? Joke lang. Kayo talaga. Ayun na naman, mapagkakamalan nyo na naman ako, may proponent ako. Pero kakaiba ang ningning ng iyong mga mata ngayon. Uy, I woke up like this. Sa sobrang dami nating issue. Kaya pala kanina sabi ko, ano ba sabi itong... parang may iba. Parang may something. Titigan mo ako sa aking mga mata. Oo, iba ang kulay ng mata mo ngayon, ha? Ayos ba? Parang kulay pera. Kulay pera ba ito? Kulay parang greenish. Oo. Dahil ako ay umaasa na pagsuot ko tong kulay na ito, makakakita na ako at makakaaninag ng good news kahit papano. Pa-check up ka na, ha? Kasi iba na kulay ng mata mo. Brown na ba? Tsaka nakakakaba dito. Kagabi bago ako matulog, itim. Pagmulat ng mata ko, nag-iba. Sige. Ganito kami. Paging mas maganda po ang ating panahon, nang sa mahabang panahon kasi po tayo bugbog na sa dami ng kalamidad. At ang pinaka-nakakabugbog sa atin ay ang kalamidad na ang tawag ay... Gobyerno. Ikaw may sabi. Ang aga-aga na naman, girl. Dito sa gobyernong ito ay hindi tayo mauubusan ng pag-uusapan. In fact, mamimili ka kung alin ang gusto mong unahin. And yan po magandang balita so far, ha? Opo, sa ating pong mga tagapakinig, yan po ang ating pong nais nga pong ihatid sa inyo. Kung meron ho kayong mga magandang balita dyan, baka namigay na po si Mayor ng mga paayuda. Naku, dami nga nagre-reklamo sa Quezon City. Doon daw sa isang barangay, kailangan may kulay pa yung damit ng kukuha nung Christmas bag nila. Sa Payatas, may sinasabing ganun. Oo, may nagre-reklamo. Dapat may kulay. May kulay. May specific color na pinasusuot sa kanila na dapat sa bigayan ng Christmas bag, ito ang suot ninyo. Nagtataka naman daw sila, bakit naman? Ba't kailangan may color pa? Paano ko yung bibigyan walang kulay na ganun?
Diba? Ang ating po lamang diyan, sa lahat ng mga tatanggap niya, tandaan po ninyo ha, yan po ay pera po ninyo. Hindi po yan pera po ni mayor, vice mayor, o ni konsihal, o ni congressman. Pera niyo po iyan. Ngayon, mga kapatid, saan na ba ako? Doon sa mga tinatanggap po ng mga paayuda. Kung meron po sa inyo, pasalamat din po tayo na meron yan. Pero tandaan natin, hindi po yan galing sa bulsa noong politiko. Wala hong politiko na mag-aabono. Excuse me lang po, ha? Pag meron po, sabitan niyo ho ng medalya. Okay. Tingin po natin itong usapin po ng kumbaga issue ng ang Kongreso. Bakit ba lagi nagmamadali? Para bagang napaka-busy nila, no? With all due respect, hindi ho naman sa lahat, ha? May mga masisipag, may mga nagpapagal, may mga talaga naghihimay-himay, pero ilan lamang sila. Alright? Nagkaroon po ng pagbabago sa DPWH budget. Mas binawasan pa daw po in the Senate, no? Ito po ay binawasan pa ng karagdagang 54 billion pesos. Pero saan nila dinala? Yan po yun. Saan nila ibinigay? Hindi pa rin po sa PhilHealth. Hindi pa rin po eksaktamente sa PhilHealth. Chinatsani nila itong PhilHealth na to. Sorry, talaga mag-iisip ka dito. Para may something, di ba? Kung bakit ayaw nila na ang mga middle class, lalo na, ay makinabang sa PhilHealth. Hindi yung po mga ba? paying members tulad natin. Yung mga direct contributors. Tayong mga nag-aambag mismo na tsani lang ang natatanggap sa PhilHealth budget. Ipinagmamalaki po nila na naman binigyan ng education sector. Actually daw po, nagdagdag sila ng 91.24 billion para na naman daw po sa 24,000 new classrooms. Hindi matapos-tapos yung classrooms na yan, ha? Opo. Sino po gagawa na naman ito? DPWH na naman po ba? Ipaliwanag ho natin ito mamaya po ng mas detalyado para po natin maunawaan. Ito rin pong kanila pong schedule na para bagang napaka-busy ho naman talaga nila. Kaya nga po ngayon sa mga nagtatanong dito ho sa sinasabi na mga reformang gusto hong mangyari ng ating presidente bilang patunay daw ho sa kanilang sinseridad na nais nilang ayusin itong bugok at bulok na sistema sa ating gobyerno. May mga sinasabi siyang priority bills. Sana po masama dyan yung panukala sa column ni Bu Chanco. Ano bang column ni Bu Chanco today? Ang title ng column ni Bu Chanco ay Abolish Congress. May wala naman ako nabasa. Nakasama ito sa panukala. Pero dami natuwa. Hindi naman nila alam na baka naman another PR na naman ba iyan? Abolish Congress. Maganda rin dito ang Ito sa tingin mo, papasa? Hindi lang ito ho. Wala magpapanukala nito. Hindi lang po ito as in, hindi ho. May logic ha. May logic. Maganda rin pong pag-usapan yan eh. Hindi kaya panahon na para ho i-abolish ito at magtatagpo ng bago. Kasi nga, it's not working. As a matter of fact, it's been a corruption factory. Di po ba? Sorry po, hindi naman lahat. Alright, sige, kasi nga po 6:26 na. Ano naman ang take mo nga dito na marami po ang nagalak, ha? At mukhang iba na ho ang sinasabi nila. Ano sabi? Sa LEDAC daw po, pinag-usapan yung... Ito yung mga pinag-uusapan. Okay. Ayon po kahapon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hinihiling ng Pangulo sa Kongreso na bigyang prioridad ang pagpasa ng, isa-isahin po natin yan, trending po ito kahapon, Anti-Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, kasama rin ang Party List System Reform Act, Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o Kadena Act. Aba, ako'y nagbabasa ng mga posts ng aking mga kakilala sa Facebook at may mga nag-share. Ang sabi nung iba,
kahit daw yata hindi sila loyalista, dahil daw dito sa nais ng Pangulo na bigyang prioridad ang mga bill na ito, ay magiging loyalista sila. Tapos may mga nagpapasalamat pa sa mga DDS na salamat sa kanila, sila ang dahilan daw kung bakit si President Marcos ang Pangulo ngayon. Pero ikaw ba, partner? Hindi, kasi ngayon si Dr. Lennon po, alaunan ng madaling araw, kagad nag-text na sa akin. Anong sabi ni Dr. Lennon? Nagtatanong nga dyan. Ito lang sa akin dito ha, baka na naman sabihin, ikaw, yan na nga iyan wala na kayong makitang tama. Ito lang po sa akin ha, opo. Ito lang sa akin ha, okay. Number 1, may kasabihan po, may kanta si Paulino da Costa. Wow. I-google niyo ho. Anong title? Seeing is Believing. Alright. Ngayon, mawalang galang lang po kasi, di ba, hindi naman maitatanggi. Kadalasan, iba ang ginagawa sa sinasabi. Diba? Kaya please, baka naman pwedeng huwag tayong na naman agad-agad maniniwala, ha? Diba nabudol na kayo? Oo. This is ridiculous. Nabudol na kayo So medyo dapat magtanda na po tayo. Huwag tayong agad-agad papalakpak. Hindi po ba? Kasi ngayong panahong ito, lahat na gagawin para magpabida. Kasi hindi maitatanggi, yumayanig na ngayon sila. Mga kapatid, huwag ko tayong magpakatanga. Mga kapatid, huwag ko tayong basta-basta maniniwala. Kasi magandang halimbawa dito, ICI, girl. Di ba nung sinasabi, gagawa ng independent commission, mag-iimbestiga para mapanagot ang dapat managot, makasuhan ang mga dapat makasuhan, makulong ang dapat na makulong, ICI, bumuo ng ICI. After 3 months, ano ang sabi ng Babe Singson? Para kaming mga pinasubong sundalo na sumabak sa gera na walang bala. Nakita ho ninyo? Hindi ba? Lumabas ang katotohanan na bumuo ng ICI, hindi talaga para magkaroon ng transparent at malalimang investigasyon para lamang makontrol ang narrative, ang mga kwento, and hindi talaga makapag-imbestiga kasi wala naman pong suportang ibinigay. That is mismo nang gagaling dito po kay Babe Singson. So please, di po ba? Dito po sa usapin po nitong mga panukalang ito, girl, tandaan din po natin ang laging pangangatwiran nila, alright, na kapag ang Congress ay nag-iimbestiga o halimbawa, nagpanukala ng pagbubuwis, dagdag po na pasanin ng taong bayan, di ba? Nagpapanukala. Ano ang laging katwiran po ng Malacanang? Congress is an independent body. Ang Kongreso ay hindi maaaring panghimasukan ng Pangulo. Ang Kongreso ay dapat po pinababayaan sa kanila pong kapangyarihan. Yon. Di ba? So dito po, ito po ay mungkahi na i-prioritize lang. Yan. So kapag hindi ito natupad, ang salag dito, walang kontrol. Walang kontrol ang ehekutibo sa lehislatura. Yan po ang pinakamadaling salag dyan eventually. Kapag hindi natupad yan, Congress is an independent institution. Gets mo? Yeah. And then eto pa. But wait, there's more. Opo mga kapatid, dito po sa sinasabi natin na Congress as an independent institution. Opo. Maari ho naman ding maobliga ang Kongreso. Kung gagawin po itong certified urgent na mga panukalang batas. At dyan tayo magkakaalaman kasi pag certified urgent, after po mga kapatid ng second reading, in 3 days, pasado ang mga panukalang batas na yan. Kung seryoso sila. Kung gusto nila. Okay. Ngayon ang tanong, yan ba ay kung totoo o haka-haka lang? Sinimulan mo sa kanta, sabi ng kanta ni Arnel Pineda ng Journey, Don't stop believing. But wait, there's more. Ay, may more pa? Ito lang po. Okay. So kahapon, nag-anunsyo po si Presidente. Ano? Dito po sa magkapatid na Yap. Oh yes, yung diba? video. Kay Sarah, etc. Oo. Kung inyong magugunita, mga
mga kapatid, minsan po November 27, sinabi po ng ating Pangulo na siya daw po ay binablackmail ni Saldico. Hindi ba? Ano ho ang demand daw ng Saldico? Huwag niyong kansilahin ang passport ko, titigil ako sa paglalabas ng vlog ko. Right? Balikan mo yung balita. Yes, may Tama? ganon, may Okay. ganon. So ngayon, nagtataka ho ba kayo bakit hanggang ngayon hindi pa kinakansela ang passport ni Saldico? Bakit? Asan na si Saldico? Ano na yung issue ni Saldico? Kung totoong gusto mo talagang papanagutin ang mga pasimuno nito hanggang sa kaitaas-taasan, bakit di mo siguraduhin na makabalik si Saldico sa Pilipinas? Hindi ko sinasabing, nagpa-blackmail siya. Pero kapansin-pansin din ang katahimikan ngayon ni Saldi mo. Napansin mo din, Aaron, parang wala na siyang vlog. Naubos na ba siya ng issue? Oh, hindi ko sure. Baka nagpapalit lang ng outfit. Just think about it, ha? Oo. Parang may something. Oo. Hindi ba kasi, di ba nung naglabas na po ng arrest warrant, may kaso na, Oo. di ba ang next dyan is to file an urgent motion for the cancellation of the passport of Saldico? Oo. Na ang bilis ginawa kay Harry Roque. Oo. So, parang ang lagay, ang siste, baka nakapag-usap, parang ganyan. Ang sa akin Meron bang napagkasunduan? May mga tao lang na Pero pwedeng isipin niya ng tao, lalo pa, kailan nyo nga ba kakanselahin ang passport ni Saldico? at saka si Saldi, Oo. anyari? Oo. Nasaan ang mga next video mo? Oo. Nasaan ang mga next pasabog mo? Okay, guys, Oo. di ba? For the next video, Oo. Baka mahina ang internet doon sa lugar kung nasan siya. excuse me ha? Oo. Opo. So please, sa ating mga tagapakinig, sa ating mga suki po, mawalang galang lang, okay, magpakahinahon po tayo, pero magpakatalino din po tayo. Hindi ba? Kasi alam niyo ho, may mga usapin po ng, alam mo yun, yung para ding pusit. Yung pusit. Bakit? Ano yung pusit? Oo, ha? Ano yung pusit? Ha? Usaping pusit. Explain Okay, further. okay po ha, ng MMDA, ng ilang pong mga taga-gobyerno na may epekto yung welga nila Mar Valbuena. Pero kahapon po, kita rin po yung epekto sa ibang pong mga ruta ha. Ngayon po, dyan sa Commonwealth Avenue, ang dami pong hindi makasakay at kulang po sa pampasaherong jeepney ha. Kaya po sana agad rumisponde po ang kinaukulan kasi maulan na at mahirap pa pong makahanap po na masasakyan. Kaya please, opo, kung maaari nga din po, ay pakinggan po naman ninyo itong mga grupong ito kasi sila po naman ay umasa nung una sa ipinangako po nitong si Senator Vince Dizon, if you remember. DPWH Secretary, partner. Lagi kang nalilito. Oo. Siya ay DPWH Secretary. Bakit kung sakasakali bang tatakbong senador, may question ka ba doon? Ay, sabi naman niya, hindi naman siya tatakbo. Yun ang huling sabi niya. Wala daw siyang ambisyon dyan. Oo. Lagi ka nga nalilito lang nadudulas ako. Oo. Sandali lang. Para hindi ka madulas at hindi ka sige. sabihan ng ganire. O sige. Dapat lagi kang ready. Baka naman sabihan ka ng, hello, parang Ray Del Pozo. Enjoy mo yung bigas, ha? Sarap ba? Baka, opo, sa mga 4-piece beneficiaries po, tuloy lang po yung programa sa ibinibigay pong cash transfer. And speaking of that program, ito nga po nabanggit ko. So kinukumpirma naman po ni ASEC may ongoing na pag-uusap tungkol dito. Kasi po baka po na naman ito po yung pong common sense approach dito. No, ng ating pong mga economic managers po at mga genius sa gobyerno. Nauubo ka talaga, partner. Oo. Kailangan mo ng tissue? Ba't naman tissue? Pantakip sa habang umuubo. Oo. Opo. Ang balak ng gobyerno ho dito ay umutang sa World Bank ng $650 million o halagang 37 billion. Kasi po ang total project cost ay 577 billion pesos. At ang Government of the Philippines po ay mag-aambag po mga kapatid ng kanila pong equity ika nga dito po sa uutangin natin. At ang kanila pong sinasabing estimated approval ay March 31 ng 2026. Alright, so uutang tayo sa tatlong components ng programa.
dito po mismo, supporting 4-piece cash transfer. Alright, to strengthen human capital and reduce poverty. Basically po, okay? Oo. Financing a proportion of the 4-piece cash transfers over a period of 4 years. So, klaro po, maliban doon sa binabanggit ni ma'am na maganda rin pong programa, no? After ng pag-graduate, ang may tutulong pa para masiguro na hindi na ho sila babalik sa kahirapan. I mean, yung talagang pagiging beneficiary po ng 4P. So, basically po, ngayon pa lang sinasabi na uutang ang gobyerno para sa 4-piece cash transfer. Siguro ngayon po ang common sense nitong ating mga genius sa gobyerno na naman. Na umutang tayo sa isang programang napaka-importante. Hindi maitatanggi ha, ang benepisyo na ibinibigay ng 4Ps. Kaya nga po yan ay institutional na eh. Meron ng kaukulang Republic Act para dyan. At dyan mga kapatid, nung nakdaang budget, if you recall, binawasan yan. Binawasan po yan. Kasi po itong programang ito, sa totoo lang, hindi ganoon. Ang chance ng isa pong mambabatas na makialam sa programa. May shield ito eh. Kasi nga identified hango sa pag-aaral, hango po sa pagsusuri, bago ka maging 4-piece beneficiary. May mga iba po siguro ng mga nakakalusot. Pero dito ho, basically, mawalang galang lang ho sa mga magnanakaw ha. Dito po, wala silang kickback. Sorry po, no, na naman, pero iyan po ang katotohanan dyan sa programang yan. Ngayon, uutang para po sa programang ito. Kasi walang pera ang gobyerno. Yan. Kundi pera, kulang ang pera ng gobyerno. Pera ng gobyerno. Diyan muna ho ako magtatapos ha, kasi po mamaya babalikan din po natin po ito sa usapin po naman ng pambansang budget natin na ngayon po ay naaprubahan na daw po in the Senate at maging sa Kamara at iyan na po ang lagi niyong naririnig na baykam na iyan. Mamaya po tutunghayan natin yan. Hindi lang natin alam, girl, magkano kaya ang naipasang MAIF sa versyon ng Senado? Ito po yung guarantee letter sa mga politiko na hinihingi ng mga pamilya pong Pilipino na nangangailangan ng tulong pinansyal sa pagpapagamot. Wala rin po tayong balita kung magkano ba itong AX na ito. Okay, bagamat ang balita nga po mga kapatid na yung pong DPWH budget ay binawasan pa. Oo. Okay, may dagdag po na bawas pero saan nila inilagay? Saan nga? Yan, di po ba? No? Yan din po maganda ho nating malaman. Kasi nga at the end of the day, ang ating pong katanungan din dito ay yung pong paglalaan nila ng pera sa mga dapat talagang laanan nga sana ng pera, partikular sa kalusugan ng mga Pilipino. Yung PhilHealth na sinasabi po ng mga doktor na nag-aaral sa isyong ito, magkano pa po ba ang deficit ng ating pong estado sa pondo ng PhilHealth? Malaki po ito at ating hihimayin muli. Sa punto ng mga kapatid, ngayon ay Human Rights Day. Kung saan po naman, hindi rin po natin dapat pong kalimutan na bahagi po ng ating karapatang pantao ay yung pong pagkakaroon ng maayos po na serbisyong medikal na dapat po ay inuuna rin ng ating pong mga kagalang-galang na mga mambabatas. Bakit ba ayaw nilang lagyan ng karagdagang pera ang PhilHealth? Ikaw na nga, sinagot mo na nga kanina. Naalin? Walang pakinabang. Pag walang pakinabang sa kanila, ba't naman nila lalagyan? Opo, bakit ba nag-alis kayo dito, nilagay nyo naman sa MAIF? Kasi may pakinabang sila. Nag-alis ka dito, nilagay mo naman dito sa AX. Diba? Opo. So sige po, so mamaya himayin po natin to kasi meron pa ho tayong isa pang importanteng panayam. At ngayon po, gagawin natin makabuluhan po ang inyo pong Wednesday morning sa pamamagitan po ng pag-uusap, pagtalakay sa mga isyong ito na atin pong maintindihan. Bawal po ang pikon, bawal po ang mga nasisiraan ng loob dito. Ang ating pong adhikain lang ay para magkaroon po ng edukasyon ang ating mga kababayan nang sa ganun po
maging mapanuri po tayo sa mga isyong ito at hindi po tayo magmistulang parang mga manok. At yan nga po din ang kainaman kapag po ang nakaupong sekretary ay sorry po, alam niyo ho yun, we have to give credit din po no, kapag ang kalihim ay umaakto nang wala na pong iba pang adikain kundi ang totoong makapaglingkod sa bayan. So bato-bato na lang ako doon, girl. Ganto. Ito muna, no? Bago tayo tumunghay po sa ilang pa napaka-importanteng issue pambayan, dito po sa issue po ng problema ito ng mga nasa public transport, particularly po itong mga jeepney. Alam niyo ho, sorry pero anong ginagawa ng USEC for road transport dito? Ba't kinakailangan pang sekretary, di ba? Ang gagawa ng lahat ng ito, asan ka? Anong ginagawa mo, USEC? Itong sinasabi niya, nakakausapin daw po itong si USEC Mon Reyes. Ano pong ginagawa niyo po dito sa isyong ito, USEC? Ba't kinakailangan pang sekretary po dito ngayon ang siya hong makikipag-usap pa sa mga grupong ito? Ba't hinayaan natin ang mangyari ito? Hindi nyo ba nababantayan tong problemang ito? Mawalang galang lang po sa inyo, ha? At talaga ho, dito naman, kagandahan din kay Secretary, sabi niya, on behalf daw ho ng gobyerno. Kasi dito ho naman talaga din, ang nagkukulang na naman po, sorry po, pero gobyerno po din kasi nga po dito ang may pagkakamali. Doon sa programa na lang, girl, inaamin naman ni Secretary mismo yung kaisipan na yung dapat na inuna, ay hindi inuna kaagad yung modernization na wala pang ruta. Anyway, yan po ang pinagmumulan nito kaya ngayon aayusin niya. At klaro yan, girl, ha, yung sinasabi po na yung roadworthy, wala diyang kondisyon. Dapat roadworthy ka. Pag hindi ka pwede bumiyahe. Tapos ang boxing, walang paliwanagan. Tama yon. Pero kapag po roadworthy, at yung ruta po ay doon sa kulang po yung bumapasada, wag nang pahirapan ng LTFRB at agad din pong iparehistro sa LTO. Kainaman sa LTO ngayon, with all due respect, maayos po ang kanila pong leader ngayon dyan. At inaayos yung, pagkukulang at kalokohan na nangyari during the past. Yung pong mga nangungutong dyan, yung pong pagpaparehistro po ng mga talon, itong mga smuggled, inaayos ngayon ni Marcos, ni ASEC. With all due respect, yung LTFRB na nagkaroon ng backlog, inalis. Finally, sa gitna daw po ng mga, alam nyo na ibig ko sabihin, yung mga koneksyon, ang ipinalit naman ay yung nag-iwan ng problema sa LTO. Anak ka ng... So yung pong nag-iwan ng malaking problema sa LTO na inaayos ngayon ni Marcos, nandito sa LTFRB. So aasahan ba ho natin na aayusin niya ang problema dyan o siya po ay isa pa rin problema ngayon? Ito ang problema kapag po ang pinagbabasehan sa appointment ng mga nanunungkulan, lalo na sa mga kritikal na mga bureau o mga tanggapan ay ayon sa lakas ng kapit ng tao, hindi sa kanya pong competence and ability to perform and serve the people. Yan ho ang problema din po sa atin. Ang inuuna, girl, ay kung sino ba ang koneksyon mo o kapit mo. Hindi ba? Kung katakot-takot ang iniwan ng problema dito, ba't mo pa i-appoint sa isa pang tanggapan na napakaraming problema? Tapos ngayon sasabihin niya, aayusin ko ito. Hello? Think about it ba? Sorry po. Ang palakasan system dito sa Pilipinas ay kahit kailan mukhang hindi na talaga mawawala. Hindi po ba, sir? Opo, yung pag-appoint natin sa napaka-critical na tanggapan, dito po, modernization. Dito, mga kapatid po, public transport. Dito po, hanap buhay ng mga single operator. Dito po, sinasakyan ng pangkarniwang manggagawa. Ba't pa napakahirap pa ito? Hindi po. Parang may isa man lulumo ka. Pero sabi nga ho nila, wag ho tayong mapagod. Wag ho tayong mawalan po ng pasensya. Wag ho tayong bumigay. Kasi nga,
dapat pagtulong-tulungan natin na maayos ito. Paano ito aayos kung hindi ho tayo mag-iingay, di ba? Yan po lamang sa atin, ha? Easy lang po kayo. Baka ang aga-aga, pagod na kayo. Uy, 9:07 na. In fairness, hindi tayo pa napapagod doon sa 3 oras. May 1 oras na si stress, ha? Ultabayo lang katapat niyan. Para bukas, pwede na ulit natin pag-usapan ng mga isyong pambayan. Uy, ang dami nagko-comment dito. Kasi nga sinasabi kasi kanina ni Sec Banoy na conflicting daw yung statement ng TNC tsaka mga drivers. Okay. So, yung mga driver nagko-comment dito, hindi naman daw sa kanila napupunta. Okay. Oo, maliit na porsyento lang daw napupunta sa kanila. Opo. At ako naman ramdam ko po ang kanyang sincerity dito po sa pag-resolve sa mga problemang ito. Kasi nakailang pangako na, di ba? Ang ilang mga tao sa atin. For sure, nagsasawa na yung iba sa puro pangako. Vague promises. Mga kapatid, alas 9:08 na po. Tunghayan po natin mamaya ang isa pa hong importanteng issue. At muli po, huwag tayong mapapagod, huwag tayong magsasawa, huwag tayong maiinis. Tanggapin lang po natin to. Kasi nga yung iba ayaw na hong makinig sa balita, ayaw na makinig po sa mga diskusyon kasi nga daw po parang stressed ka na, no? Parang wala ka na napapakinggan na tama, puro problema. Kasi pag natin hinayaan lang po na ito po'y palagpasin natin, hindi pinag-uusapan ito, lalo na laki problema. Kasi po iisipin nila, hindi natin iniisip at alam ang mga problemang nililikha nila. Ganun po yan, ha? Kaya wag tayo mapagod. Kasi nga, kung pagod lang, gusto ko na mag-resign. Wag! Oo. Baka sabi nila, sige. Resign o leave bilang Pilipino? Bawal ka mapagod, sabi ng mga nakakausap natin dito sa programa. Sige. Nakatutok sa atin ang taxi driver na si Kuya Arnel Bermoy ng Domsan Trans, plate number IAA 3693. Sila daw ay fix ang kanilang metro. Walang daya ang metro. Mabuhay po ang mga driver na ganyan. At hinuhuli ng LTO Mabuhay ka. kapag po nangongontrata. Diba? Ito po yung surge pricing is legalized contracting. Do you agree? Well, I have to agree. Diba? Parang ganun po yan Oo. Ayaw mo, okay, ito ang dagdag ko na nasingil sa iyo. Oo. Surge pricing, pag pinayagan ng gobyerno, di nangontrata ka, pag taxi, hindi pa pwede. Tama ba yun? Fair ba yun? Hindi naman siguro fair yun. Alright, sige. Diyan lang po sa atin po pinaghandaang diskusyon. Tapos po sa amin ng 4 na oras. Naku, parang gusto mo pa maglima. Wag muna. Hinahanap ka na ni Ma'am Shena at Ma'am Jane, pati ni Ma'am John. Sabi nila, see you, Teddy Boy. Pero ito, pabida sa True FM, mga kapatid. Ito ang ating inspirasyon, baby. Tinanggal mo ba? Ang alin? Sa mata mo? Ha? Tinanggal mo, no? Iibahin ko yung kulay mamaya. Gagawin kong color violet. Tinanggal mo. Bakit? Mamaya, papalitan ko kasi ng kulay. Binalik ko lang doon sa lalagyan. Hintayin mo lang. Ang dami kasing ilaw dito, nasisilaw ako. Ganun ba yun? Oo, medyo nakakasilaw siya Oo. Kasi kanina sabi ko parang may bago sa'yo. Parang diba? may something Mamaya ibabalik ko para makita nila, ma'am. Parang si Vice Mayor. Ayoko na nga. Hindi ko na nga talaga isusuot. Pero ito. Napanood mo si Vice Mayor? Oo. Gusto mo play natin? Nakuha mo? Nakita mo? Ay, play natin. Meron ka. Sige, panood lang natin. Ano sabi ni... si Vice Mayor kasi nagpunta ng NBI, Rome. Kasi nga yung isang hinahanap ng mga pulis at NBI na opisyal ng regional office ng DPWH nahuli sa loob ng bahay na pag-aari niya. Kaya siya nadamay dito. So meron siyang humarap si Vice Mayor. Anong pangalan ni Vice Mayor? Vice Mayor, ito yung naka-yellow Alma Mirano. Alma Mirano. Opo. Sa totoo lang po din, talaga namang medyo eye-catching siya. Kasi una, yung kanyang dating, yung kanyang kasuotan. Magsuot ka ba naman ng dilaw hindi ho natin minamasama po sa lahat ng mga gusto ho magsuot ng mamahalin o magarbo. Wala ho tayong question doon kasi yan po'y karapatan nila. Kung hindi galing sa nakaw. Yun lang, pinaklaro ko lang naman yan. Ipangalandakan mo yung kayamanan mo kung pinaghirapan mo. But then again, you're a government official. At di ba, paulit-ulit mo na nga sinasabi na nasasaad sa batas. They cannot do that. They cannot flaunt. Live modest lives. Wala naman dun, live a luxurious life. May nakalagay ba? May nakalagay ba sa saligang batas? Live a luxurious life?
Yung iba nga nahihiya. Flaunt your wealth, ganon. Walang ganon. Live ano ulit yon? Modest lives. Oo, so sa akin issue yun. Modest Kasi lives. ako Yung modest, medyo sa akin ultimo- issue yun kapag government ultimo official. brief mo, Prada. O panty mo, Hermes. Oo, kapag government official ka, at umakto ka Meron ng bang panting naaayon. Hermes? Ha? Meron Hindi bang ko alam. panting Hermes? Hindi ko alam eh. Oo. Aray ko. Hindi hindi ko alam kung may panting Hermes. Louis Vuitton, At kung na meron man, Calzosilio. Meron malamang mahal yon. Louis Vuitton na Calzosilio. Anong Calzosilio? Ano yun? Ginanchilyo? Na ano? Anong... O pero yun nga. Louis Vuitton na ano? Louis Vuitton na ano? Calzosilio. Ano yung Calzosilio? Tanong mo sa nanay mo. O sige, itatanong ko. Mamaya, itatanong ko yan. May nakita ko eh. Sa Baklaran. Aba, ayos. Oo. Sige. Ano ba sabi niya kahapon? Ako yung outfit kasi. Pakinggan natin. O sige. Emotionally, mentally, yung mga bad comments po, talagang napakahirap bilang sa akin po. So, hindi po ako sanay sa ganito pong sitwasyon. Siguro po, mukha lang din po akong artistahin po. Medyo maganda po ako eh. Yun po ang totoo po. Mahirap yun, no? Pag ikaw yung nagsasabi mismo na ikaw yung maganda, hindi mo inaantay yung iba, nasasabihan ka ng maganda. Intindihin ko na lang. Intindihin natin dahil May pinagdadaanan lang yun na siguro. nga, so iintindihin natin yan. Oo. Ulitin natin ha, alam mo, kaya hindi basta-basta ang pagiging government official, Ted Filon. Kasi pag government official ka, dapat maayos talaga yung akto mo. Hindi pwede yung basta-bastang kilos, basta-bastang pananalita, basta-bastang pananamit. Kasi nga, tinitingala ka ng tao dahil public official ka. Paano ka rerespetuhin pagka hindi, 'di ba, hindi mo alam kung paano ang tamang pag-arte. Sa akin lang 'to ha, kapag ikaw ay kaya hindi madaling maging government official. Hindi lahat para sa kanila yung pagsiserbisyo publiko. Sorry, pero talaga pong ang pagiging civil servant po ay malaking sakripisyo. Tama, amen. Opo, para kang isda sa aquarium. Yan ang kapalit niyan eh. Kaya ho talaga sa totoo lang, kung pagbabasahan po natin ang pagiging civil servant, yung totoong civil servant po, palapakan natin sila na nagpapagal at nagtitiis, mga teachers. Yan po yan, ha? Yan pong ating pong mga Healthcare yung mga healthcare. nurses natin sa government hospitals. Mga doctors. Yan po yung mga totoong civil servants, no? Ngayon, Di ba? okay. May namatay ba? Meron pong iniaalok ang gobyerno po, ang Civil Service Commission sa mga kawani ng gobyerno. Hindi ko ho alam kung kasama dito yung mga elected public officials. May wellness leave po na iniaalok ang Civil Service. Wellness leave. Alright, asa na ba ako?